Ilang lugar sa Metro Manila at Cavite na siniserbisyohan ng Maynilad ang nakararanas ngayon ng scheduled water interruption. Ito'y dahil sa patuloy pa ring paglilinis sa naipong sludge o putik sa kanilang treatment basins. Kaugnay niyan ay makakapanem natin si Maynilad Assistant Manager Corporate Communications, Ms. Grace Laksa. Ms. Grace, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Sir Gani, at sa lahat po ng ating mga televiewers. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am Grace, update nga po tayo sa isinasagawa nating paglilinis sa inyong treatment plant. Yes po. As of 9 a.m. po, kaninang umaga, sinimulan po na namin kagabi ang pagpuno ng tubig sa isang basin ng Lamesa Treatment Plant matapos matanggalan ng naipong sludge o putik. Ngunit dahil sa patuloy pa rin ang pagpasok ng turbid water mula sa Ipo Dam, hindi po namin maabot ang target na water production namin. Ito ang dahilan kaya ang mga customers na nasa matataas pong lugar ay nakakaranas ng mas mahabang water service interruption kumpara po sa inununsyo ng schedule dun po sa aming pong mga FB accounts o mga social media accounts. Magsasagawa po ng system adjustment ang aming technical team upang ma-address ang nasabing concern. Dinagdagan din po namin ang mga water tankers na nag-iikot sa mga nasabing lugar. Nakikipag-ugnayan po kami sa LGU at Local Fire Bureau upang makatulong sa pag-deliver po ng tubig. Patuloy kaming humihingi po ng pangunawa at paumanhin habang isinasagawa namin ang clearing operation sa aming pong planta na naapektuhan po ng bagyong Ulysses. Makakaasa po kayo, Sir Gani, na ginagawa naman po namin ang lahat upang po maibalik na namin agad ang normal supply ng water sa ating pong mga customers. Grace, para sa kaalaman ng ating mga manonood, paano nangyari ito sa inyong treatment plant? At ito ba'y first time na nangyari sa history na ganong kalala o ganon kakapal na putik yung pumasok sa inyong planta? Hindi naman po. Medyo matagal na rin po yung noon. Pagka sobra yung ulan at tuloy-tuloy, ito po yung nangyayari. Na yun galing sa source, ang GAT, sa Ipo Dam, yung pong pumapasok na raw water sa aming planta, sobra hong kapal ng mga sediments, yung pong putik. Kung makikita nyo po sa aming mga social media, sa aming social media page, makikita niyo po dun sa photos na ang kulay po ng tubig na pumapasok sa amin, yung raw water po ay kulay kape na may creamer po. Ganun po katindi yung lilinisan naming tubig. So kailangan naming magbawas ng ating pong production. Kaya po ito nangyayari. Imbis na yung usual natin na 2,300 MLD, ngayon po 1,900 MLD ang napoproduce po natin. Na kailangan nating paghati-hatian, kaya po tayo nagkakaroon po ng rotational water service interruption. Saan galing ba ito? Itong napupunta sa treatment plant, saan dumadaan yan? Ano ba yan? Ipo? Galing ba ng Angat yan? O pinag-usapan natin dito yung planta? Sir, ang source natin, ang GAT. Tapos dadaan yan sa Ipo. Tapos diretso na sa planta po sa amin. Opo. Ayun. So meaning, yung dinadaluyan nitong ilog ay putik din. Yung tinatangay, kaya dumadami na pupunta sa planta nyo ngayon na tubig. Yes. Na malabong Tama po yun. Opo. Ganun po. Yun yung kasing tuloy-tuloy na ulan ng Ulysses. Yung pong akala nyo ngayon wala ng ulan, pero yung galing sa Angat at Ipo na dumadaloy na tubig papasok sa aming planta, ganun po yung klase ng tubig. Okay. Ilang household ang apektado ngayon yan at tingin mo kailan magno-normalize ang inyong operation? Sir, nagsimula kami kahapon, yung pong maglinis ng ating mga basin hanggang 24 po. So November 18 to 24 po. Ang mga affected areas po natin, umabot po sa ating mga 70% ng ating pong customer base ay apektado po nito. Explanation lang po, ma'am. Sabi kasi ng ilang mga customer, minsan mas mahaba pa yung schedule na kanilang nararanasan kaysa doon sa in-announce ninyo na oras ng water interruption. Meaning, lumalagpas doon sa oras. Ano ba ang explanation nyo dyan? Opo, ganito kasi sir, dahil ho sa sobrang dami ng tao na wala ho kasing tubig, ang sabay-sabay ho nakabukas ang ating pong mga gripo, nahihirapan po siyang umakyat, lalo na po sa matataas na lugar at malalayo sa aming pumping station. So,
yun nga po, humihingi kami ng paumanin at pangunawa kasi mas mahaba po tutuloy nangyayari kaysa dun sa in-announce namin kasi hirap nang makaakyat. At dahil nga po dun sa kakulangan ng ating supply, ganun po yun. Posible bang So tinutulungan naman po ng ating pong mga water tankers, lalo na po dun sa matataas na area, medyo inaalalayan po talaga natin yun. Nagdagdag tayo ng mga water tankers po doon. let's say, kung alas 6 ng umaga yung nakaschedule ninyo o in-announce ninyo na water interruption, posible bang mas mapaaga yan? Kasi baka hindi sila makapag-ipon ng tubig? Parang hindi, sir, eh. Kasi nga ho, ngayon medyo kakaiba yung sitwasyon natin. Baka pwedeng mas humaba pa kaysa dun sa in-announce. Kasi nga ho, lahat ng gripo halos nakabukas ng sabay-sabay. So, So, ang tendency po, yun nung lalo na yung nasa dulo or nasa mataas na area, mas matagal pong pumunta sa kanila yung tubig. Okay, so kung sila customer ng Maynila, ng pinakamaganda o pinaka-safe, mag-ipon na ng tubig. Punuin na yung kanilang mga drums ngayon. Basta ho merong supply, pag dumating ho kasi everyday naman po ito, Sir Danny, pag may supply sila, mag-ipon po sila ng tubig na gagamitin po nila. Anyway, ho, the next day na naman meron na naman pong tubig. Okay. Maraming salamat. Maliban, baka meron kayong announcement pa na hindi ko natanong. Miss Grace, go ahead. Para ho dun sa mga hindi wala pong social media accounts at gusto nilang malaman ang kanila pong area o yung schedule po nila, pwede ho tayong tumawag sa aming hotline sa 1626 para sa ibang katanungan. Maraming salamat, Sir Gani, at magandang hapon. Maraming salamat, Miss Grace Laksa ng Maynila.